Queen Radio 107.9. Hello mga ka-winner! At isa na naman pong kwentong pamilya ang matutunghayan natin ngayong episode na to. Mahirap kapag ang isang ina ay mag-isa niyang itinaguyod ang anak niya dahil wala naman ang presensya ng tatay niya. Mahirap din mamili between sa anak o doon sa taong minamahal ng nanay. Masyado kang naiipit sa dalawang bato na nag-uumpugan. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, ka-winner, alin bang mas pipiliin mo? Ang anak mo o yung taong nagpapasaya at mahal mo? Halina tunghayan po natin ang kwento ng mag-inang si Bambi at si Kem. Dito lang yan sa Heart Story na pinamagatang Against All Odds. Heart Stories with DJ Isa Mestiza. Dear Lady Isa, kapag tayo ay tinamaan ng pag-ibig, napakataas na lipad ang ating pwedeng marating. Kasi sa pagmamahal, para tayong lumulutang sa gaan, saya, sa sarap. Pero kung gaano kataas ang nabaybay mo sa pakikipagsapalaran dito, ganun rin katindi kapag ikaw ang lumagapak mula sa mataas na lipad. Kung gaano kasaya, ganun din kasakit. Dun mo malalaman, totoo kang nagmahal. Kasi nasaktan ka. Dahil ang sakit, isa sa paraan para mapagtanto mong nakakaramdam ka pala talaga at buhay ka. Ako si Bambi, 34 years old at isang single mom. Iniwan ako ng live-in partner ko, isang dekada na ang nakakalipas. Sumakabilang bahay na ito. In short, nakakilala ng iba, nagmahal ng iba, sumama sa iba. 14 years old na ang anak namin ni Tonying na si Kem. Nag-uusap sila 3 beses lang sa isang taon. Kapag Pasko, bagong taon, o kapag birthday nila. Magka-birthday kasi silang mag-ama. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang iwan kami ni Tonying. Pero wala eh. Ipinaglaban ko naman siya pero talagang hindi niya kami pinili. Kaya ko naman sana ang sakit noon pero ang makitang nasasaktan pati ang anak namin, doon ako parang mamamatay sa sakit. Mahigpit kasi ang bagong pamilya ni Tonying, lalo pat kinasal siya sa bago niyang asawa. Kahit nauna kami sa buhay ni Tonying, siguro nga't mas may karapatan sila. Nakiusap naman ako sa asawa ni Tonying noon pero inaway lang ako. Mas naging mabuting ina na lang ako kay Kem para hindi niya maramdamang may kulang sa buhay niya. Lumipas ang mga taon, dumating sa buhay namin si Mio. Si Mio ay nakilala ko sa aking trabaho. Actually, boss ko siya. Nang tuluyang maging kami, lumipat ako ng trabaho para walang issue sa opisina. Mabuting tao si Mio at mahal niya ako. Pero noon pa man, hindi na magaan ang pakiramdam ng anak ko sa kanya. Hindi ko naman masisisi ang anak kong umasa na balang araw baka magkabalikan kami ng tatay niya dahil syempre sentimiento yon ng isang anak na gustong mabuo ang kanyang pamilya. Nang malaman ni Kim noon na may karelasyon akong iba, kinausap ko siya ng masinsinan. Sabi ko, "Anak, alam mo, masaya si Mama. Masaya ako kasi nakahanap ako ng taong magmamahal sa akin at nagpapasaya sa akin. Anak, mahal na mahal kita. At ayokong masira ang relasyon natin dahil sa Tito Mio mo. Anak,
Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa komportable pero sana bigyan mo pa siya ng pagkakataon na patunayan sa'yo na totoong mahal niya ako. Kilalanin mo siya, anak, para makita mo na hindi ko sinasayang ang oras ko sa kanya. Mahal ko siya, anak, at sana maintindihan mo yon. Sabi sa akin ng anak ko. Susubukan ko, Nay. Alam ko naman na mabuti siyang tao pero hindi ko talaga maipapangakong masusuportahan ko siya sa pagmamahal niya sa'yo. Ma, si Papa Tunying lang ang papa ko. Ayoko ng iba. Mahirap para sa akin na hindi gusto ni Kim ang taong minamahal ko. Hanggang sa nitong taon na to, nagbalik si Tunying sa buhay naming mag-ina. Tinakwil raw siya ng pamilya niya dahil umamin ito na ako pa rin daw ang mahal niya. Humingi pa ng tulong si Tunying sa anak naming si Kim na magkabalikan kami. Siyempre, ang anak ko papanig sa tatay niya. Nakakainis, Lady Isa, dahil parang walang umiintindi sa nararamdaman ko. Si Mio ang mahal ko. Siya ang dumamay sa akin sa mga taong walang Tunying na nagparamdam sa buhay ko. Kinausap ko ang anak ko at sabi ko, "Anak, hindi ganoon kadali ang gusto mong mangyari. Hindi porket tinakwil na si Tunying ng bago niyang pamilya ay magiging okay na tayong lahat. Anak, si Tito Mio mo ang mahal ko. Siya ang gusto kong makasama hanggang mamatay ako. Hindi ko mababago na si Tunying yung tatay mo, pero anak, nakita mo kung gaano ako halos mamatay nang iwan niya tayo. At lahat ng mga pinagdaanan ko, natin, lahat yun naging dahilan para unti-unting mawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kim, anak, sana naman maintindihan mo." Nagalit sa akin ang anak ko at sabi niya, Bumabalik na nga siya, di ba? Ma, tinatama na niya yung mali niya. Bakit ba ang hirap sa'yong bigyan ng pagkakataon? Ni tatay ko naman siya, Ma. Pwede mo naman sigurong isang tabi ang nararamdaman ng Mio na yan para mabuo yung pamilya natin, di ba? Ang unfair mo lang kasi, Ma Ma, please naman. Ito lang yung gusto ko sa buhay, Huwag ka namang maging selfish, Ma. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. hindi ako maintindihan ni Kim ng aking anak. Pati si Mio gusto nang sumuko pero sabi ko sa kanya, "Mio, hindi ko kailangan ngayon ang kahinaan mo. Mio, maging matatag naman tayo pareho. Paano ko ipaglalaban yung sa atin kung pati ikaw susukuan ako? Mio, ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Si Tunying, mananatili lang siyang ama ni Kim. Pero walang saysay kung babalikan ko siya dahil hindi siya ang mahal ko. Mio naman, please. Kakayanin natin to at malalampasan natin to. Pinipili kong piliin ang pagmamahal dahil ito ang alam kong dapat gawin. Mahal kita, Mio. Mahal na mahal kita." Ngayon, Lady Isa, ay hindi ako kinakausap ng anak ko at pati si Mio. Galit sa akin. Hindi ko alam kung tama bang pinili kong magmahal kung mismo ang anak ko ay hindi sang-ayon dito. Ako si Bambi at ito ang aking heart story. Heart Stories with DJ Isa Mistisa. Bambi, alam ko na naiipit ka sa dalawang bato na nag-uumpugan. Mahirap mamili between sa pagmamahal mo sa anak mo at ang pagmamahal mo sa opposite sex or yung pagmamahal mo sa ibang tao kasi syempre may mga pangangailangan ka na hindi naman kayang ibigay ng anak mo sa'yo.
I understand that. Pero 'di ba, kaya tayo nag-aasawa, kaya tayo gusto magkapamilya kasi hiling nating mga babae na gusto natin magkaroon ng sarili nating anak. Nandito na yung anak mo eh. 'Di ba? Kung minsan, sa pagmamahal, kailangan nating isakripisyo yung pansarili nating kaligayahan para lang mapagbigyan yung anak natin. I understand na gusto kayong magkabalikan ng anak mo. Nandun na tayo. Pero siguro, kailangan mo munang pag-isipan kung tama ba ang naging desisyon mo. Hindi ko naman sinasabi na balikan mo ang tatay niya dahil gusto namang bumalik sa buhay ninyo. Ang point ko lang is, bakit hindi na lang kaya mag-cool off muna kayo ni Mio para mapagbigyan yung anak mo? Pero hindi ko naman sinasabi na balikan mo yung tatay niya dahil unang-una sa lahat, kasal pa rin naman ang tatay niya sa iba. Hindi mo na lang pagbigyan yung gusto ng anak mo. Malay mo, pag nalaman niya na wala nang kayo ni Mio, mas lalo niyang maintindihan, bata pa ang anak mo. Hindi niya pag-aanong maintindihan ito. Ang alam niya lang is, gusto niya lang kayong mabuo. Ang alam niya lang is, magkaroon siya ng sariling pamilya na masasabi niyang may nanay at tatay siya. Mahirap talaga ang sitwasyon mo, sa totoo lang, pero alam kong kakayanin mo yan. Kumapit ka lang sa anak mo at kailangan mo lang siguro ng pag-ibayuhin pa ang pag-explain sa kanya para mas lalo kanyang maintindihan. Medyo nasa crucial stage kasi ang edad niya at baka ito pa yung maging sanay para siya ay magrebelde. Why don't you just, give him, the time and give him at least, 'di ba, ng pagkakataon para makita niya na may nanay at tatay siya pero hindi naman talaga kayo magkakabalikan. Magiging as if you're just friends. As if na may nanay at tatay siya na nakakasama pero hindi naman kayo mag-asawa. Siguro pagbigyan mo na lang muna for now and we'll see after that. Maraming salamat sa iyo sa pag-share ng iyong kwentong buhay dito sa ating Heart Story. Abangan mo ulit bukas ang isa na naman pong kwento na alam kong kapupulutan ninyo ng aral. Dito lang yan sa Heart Story kasama ang nag-iisang prinsesa, ang inyong Diyosa, ang inyong influencer, Isa Mestiza. Now saying goodbye, ingats and God bless. And see you when I see you. Bye everyone and thank you so much. Heart Stories with DJ Isa Mestiza.